What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco. At ngayon naman ay tutuklasin natin ang 3-term Budget of Work o BOW for Learning Competencies ng subject na Pag-aaral ng Kasaysayan at Lipunang Pilipino o PKLP. Isa ito sa mga bagong core subjects ng Strengthened Senior High School Curriculum ng Department of Education. So, sa mga nag-pilot implement na ng pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino, naabutan pa nila na ito ay 4 quarters pa na nahahati. Pero dahil nga sa ipapatupad ngayon ng DepEd na 3-term calendar, nagkaroon ng pagbabago sa pagkakahati ng mga topics or competencies mula dun sa original na curriculum guide na nirelease ng DepEd. So katulad ng ginawa ko dun sa video ng General Science and Life and Career Skills na pwede nyo tignan sa aking channel, ay tutuklasin natin kung paano nahati ang 4 quarters sa 3-term na lamang ng PKLP. So, titingnan natin kung meron din bang natanggal ng mga competencies para magkasya sa 3 terms yung mga competencies na una nang nahati-hati sa original curriculum guide o ganun lang din at nagkaroon lamang ng pagkakabago-bago sa pagkakasunod-sunod ng mga ito. So, ang pinapakita kong dokumento sa inyo ngayon ay ang ibinigay ng DepEd na Budget of Works para sa PKLP o Pag-aaral ng Kasaysayan at Lipunang Pilipino. Ma-access ito sa nirelease nila ng memo na DepEd Order Number 9 Series of 2026. So, tingnan muna natin ngayon yung original na curriculum guide na ginagamit na ng mga o ginamit na ng mga nakapag-pilot implement na ng PKLP o ng Strengthened Senior High School Program. So, sa unang markahan, ang mga topic dito o paksa ay nakasentro sa kamalayang pangkasaysayan. So dito tinalakay ang mga sinaunang pangyayari sa ating bansa, mga may tungkol sa ating kultura at pagiging pagkakaroon ng kamalayan ng mga tao sa ating mga kasaysayan. So dito sa unang paksa ay tinalakay ang katangian ng kamalayang pangkasaysayan at sinundan agad ito ng ugnayan ng heograpiya at kultura na ipinakita sa dalawang komunidad, uri ng komunidad ng mga Pilipino noong unang panahon, ang Ilawod at ang Ilaya. So, dito ipinaliwanag ang mga grupo na nakabilang sa Ilaya, yun ay ang Igorot at ang Binukot, at sa Ilawod naman ay ang Moro at ang mga Badyaw. Pagkatapos ng paksa na to, ang diniskus naman ay ang mga paniniwala at pananampalataya katulad ng dimensyon ng buhay, mga paniniwala sa mga gems o hiyas, anting-anting, at kabilang buhay paniniwala tungkol sa mga kamatayan, at kabilang buhay yung mga katutubo at tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling katulad ng baylan, tutho, hilot, tawas at iba pa. At kasama rin dito ang pagtatagpo ng personal at panlipunang paniniwala at pananampalataya. Okay. So, tignan naman natin ngayon ang ginawang BOW ng Department of Education. So, sa unang termino o first term, ayan, meron tayong 1 hanggang 10 linggo. So, sa unang linggo ay ang kahulugan at kamalayan ng pangkasaysayan. Sa ikatlo hanggang ika-4 na linggo, ayun na nga yung Ilawod at Ilaya. Ika-5 hanggang ika-6 ay ang kultura at kamalayang pangkasaysayan. So, ayan yung mga topics kanina o mga competency. So, medyo pinaikli na lang. Okay. So, yung kasanayang pang pagkatuto, ito pala yun, yung nasa gawing kaliwa. Ito yung nilalaman o topic. Okay, so meron na tayong 4 na nabanggit o 5 nabanggit. So, ito na yon. Okay. Una ang personal paniniwala. So, ibig sabihin nito, ayan, yung una hanggang ika-5 competencies ay nasakop ang unang termino. So, ito yung unang competency, pangalawa, pangatlo, pang-4. Okay? So, ibig sabihin, solo lang ng first quarter dati, yung first term para sa PKLP. Dumako naman tayo ngayon sa
second quarter sa original na CG. So, ang mga kasanayang pang pagkatuto dito ay ang pag-usbong ng kamalayang Pilipino. So, andyan yung mga topics na pakikibaka sa mula dun sa panahon ng Espanyol, Amerikano, tapos Hapones. Ayan yun. Okay, and then, nasusuri ang kolektibong karanasan ng pakikibaka laban sa mga dayuhan, sa mga piling kaso, at yung mga bunga ng kilusang panlipunan, katulad ng agraryo, propaganda at himagsikan. Okay, so andito yun. So, ikaapat na competency, kolektibong karanasan sa pakikiangkop naman. So, ito yun. Yung mga topics andyan, yung local elitism, and then diktatura. So, andyan din yung bunga ng pakikiangkop ng mga Pilipino sa pagsulong ng kamalayang Pilipino. Then, ika-anim na competency na iugnay ang personal at pangkalataang karanasan ng pakikibaka at pakikiangkop. So, sa konteksto ng kasalukuyang anyo ng pakikibaka at pakikiangkop. By the way, sa mga bagong tutok lamang, sa mga nauna ko ring videos, medyo nag-i-stutter ako kasi ito ay no edit. Kumbaga, ngayon ko lang kasi siya matutuklas. So, parang reaction video ito kasi kapag gumawa ako ng script, pinaktis ko na siya, tapos tinignan ko ngayon. So, hindi ko na siya parang wala ng elements of surprise para sa akin kasi nga, discovery tayo ngayon. So, yun, yung mga topics under the second quarter. So, dito, more on pakikibaka ng mga Pilipino sa mga dayuhan, pakikibaka sa sarili at sa lipunan. So, tignan natin sa ikalawang termino. Okay, so sa unang linggo, yun nga yung pakikibaka sa kamalayang Pilipino. Ikalawa hanggang ikatlong linggo, kolektibong karanasan ng pakikibaka. 4 to 5, sa himagsikan. Then 6 to 7, pakikiangkop sa pagsarili. Okay, tingnan natin kung hanggang saan umabot. Okay, so ano pa yan sa 4? Ikalima, natataya ang bunga ng pakikiangkop ng mga Pilipino sa kamalayang Pilipino. Ayan. So 6. So ibig sabihin nito, from week 1 to 10 ay nasakop din ng second quarter mula dun sa original na CG. Ito ay ikalawang termino ng PKLE. So, kanina, yung unang termino is yung first quarter. And then, sa pangalawang termino ay yung second quarters original CG. So, maganda ito kasi hindi mahihirapan ng mga teachers na magpalit-palit pa ng mga, kung may nagawa na silang mga PowerPoint presentation or examination, mga assessments, dahil hindi naman nabago o nailipat sa ibang termino yung first and second quarter. So, magkasunod lang din sila at nasakop nila yung tig-isang termino na to. Dumako naman tayo sa ikatlong termino. So, dahil meron pa tayong third at fourth quarter, so palamang na doon na pinagsama yun sa ikatlong termino. Pero explore pa rin natin. So, dito na nabuo yung likas kayang pag-unlad o sustainable development sa ikatlong markahan. Then, mga dokumento nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Okay. Programang panlipunan na may kinalaman sa likas kayang pag-unlad. At pag-unlad bilang pundasyon ng pagsakot para ng katarungang lipunan. So, ano lang din naman to, kaunti lang ang competency. Pero ito yung mga topics about yan. Yan. By the way, meron ako mga ginawang discussion videos sa lahat mula cover to cover ng PKLE. Pwede nyo i-check ang pag-aralan kung kayo ay teacher na mag-handle ng PKLE or incoming grade 11 to 10. Dahil 4 lang yan, maaaring masakop nito yung unang kalahati ng final term. So, 1, ayan, kayang pag-unlad. Okay, 1, 2, 3, 4. So, first 4 weeks ng huling termino ay yung third quarter dun sa atin. Next, yung kaapat na markahan sa original CG, we have kaisipang kaugnayan pagkamamayan kasi ito, pagkamamayan Pilipino at global. Nasusuri ang pangkalahatang karapatan kapag sasagawa ng mga hakbang sa pakikisa at napahalagaan ng bawat bahagi ng mamayan. O dito na yun, sa 5%. So, nasakop ng third at fourth quarter itong huling termino ng CKF. So, sa mga nauna kong na-review, general science, life and career skills,
So far, itong maganda yung pagkakahati dito sa may PKLP kasi yung mga quarters, walang nag-overlap. Di ba na lamang sa final term na pinagsama yung third and fourth quarter, maganda rin naman yung pagkakahati nila kasi yung unang 4 na linggo para sa third quarter, then yung huling 4 na linggo para sa fourth quarter. Na hindi mo problema yung mga teachers na magawa nila ng mga test assessment na i-implement ulit yung PKLP sa susunod na school year. Okay, pero sa mga bago pa lang, walang problema dahil ngayon pa lang din naman natin i-implement itong PKLP. So, ayan ang aking reaction at analysis sa bagong subject na pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino at ang nirelease ng DepEd na 3-term budget of work para rito. Once again, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.